nangangamba siya na yung mga sinimulan niyang programa ay hindi may tutuloy. Sus Maria Jose, Mr. President, talagang hindi matutuloy ang mga programa mo. Kasi unang-una, wala ka namang programang pinasimulan. Wala nga, kaya bigo yung pamamahala mo. At mas lalo pang lumalalim ang pagkakaiba ng pananaw ni na Pangulong Ferdinand Marcos Jr. at Vice President sa Duterte. Ito ang naging pahayag ng Malacanang matapos tanungin hinggil sa naging panayam ng Pangulo sa Bloomberg, kung saan inamin itong may pangamba siya na maring hindi maipagpatuloy ang mga reformang sinimulan ng kanyang administrasyon. Narito ang aking balita. Sa gitna ng usapin ng political continuity at mga reformang isinusulong ng administrasyon, sinabi ng Malacanang na kapansin-pansin na ngayon ang pagkakaiba ng pananaw at direksyon ni na Pangulong Ferdinand Marcos Jr. at Vice President Sara Duterte. Sa isang panayam sa Bloomberg, sinabi ni Pangulong Marcos na hindi niya itinuturing na pagkakamali ang pakipagtambal kay Vice President Sara Duterte noong 2022 elections. Ayon sa Pangulo, sa panahong iyon ay pareho sila ng pananaw sa kung ano ang kailangan gawin sa pamahalaan. Bagamat inamin itong maaaring nagbago na ito sa kasalukuyan. Inamin din ng Pangulo sa parehong panayam na ikinakabahala nito ang posibilidad na mabaliktad o hindi may pagpatuloy ang mga reformang sinimulan ng kanyang administrasyon sakaling magkaroon ng pagbabago sa direksyon ng pamahalaan. Kasunod nito, tinanong si Palace Press Officer Undersecretary Claire Castro kung may kaugnayan ba ang mga pahayag ng Pangulo sa tila lumalawak na agwat sa pagitan nito at ni Vice President Duterte. Bagamat hindi anya tahasang binanggit ng Pangulo ang Vice Presidente, sinabi ni Castro na makikita sa kasalukuyan na hindi na magkapareho ang kanilang mga pananaw. Sa kanyang panayam ay yan lamang po ang kanyang binanggit. Pero makikita po natin, sa ngayon, it appears nowadays that the President and the Vice President do not share the same views. Ibinagtanggol naman ni Castro ang direksyon ng administrasyon at iginiit na nakatuon ng Pangulo sa pagsusulong ng interes ng bansa, partikular na sa usapin ng West Philippine Sea at sa kapakanan ng mga Pilipino. Unahin po natin, ang Pangulo po ipinaglalaban ng karapatan ng bawat Pilipino at interes ng Pilipinas sa West Philippine Sea. Nandiyan po ang Pangulo na aksyon-aksyon, hindi bakasyon. Pangatlo, hindi po siya ang Pangulo o isang liderato na naninira at nagbabanta sa buhay. Pinapahalaga niya po ang buhay ng bawat Pilipino at wala po siyang kilalang assassin. Binigyan diin ng Malacanang ang pagkakaiba ng dalawang panig sa pagharap sa fake news at sa pagsusulong ng pananagutan sa pamahalaan. Partikular na binanggit ni Castro ang mga isinagawang pagsusuri sa mga umano'y ghost projects at mga flood control projects na hindi umano na isa sa katuparan noong nakarang administrasyon. Pagamat walang partikular na personal na tinukoy, sinabi ni Castro na malinaw sa mga naging pahayag ng Pangulo na nais nitong mapanagot ang mga sangkot sa anumang irregularidad sa pamahalaan. Ayon pa sa Malacanang, nagsimula ng maayos ang relasyon ng Pangulo at Vice Presidente, ngunit kalaunan ay lumitaw ang pagkakaiba nila sa ilang polisiya at pananaw sa pamamahala. Sa Pangulo na po mismo nang galing at the time ay maayos. Pero hanggang unti-unti ay naiiba nga ang kanilang mga views at mga polisiya. Dumating ang pahayag ng Malacanang sa gitna ng patuloy na usapin hinggil sa estado ng relasyon ni na Pangulong Marcos at Vice President Duterte habang nananatiling sentro ng diskurso ang direksyon ng mga reforma at programang ipinatutupad ng kasalukuyang administrasyon. Para sa Diyos at Pilipinas kumahal, ito si Hannah Jane Sancho, SMNI News. Well, given na talaga, Atty. Sal, magkaiba yung direksyon ng dalawa, but habang malapit na matapos ang administrasyon ni Pangulong Bongbong Marcos, lalong umiinit yung palitan ng kanilang diskurso sa maraming issue, Atty. Sal. But kung napanood mo, Atty. Sal, yung interview dun sa Bloomberg, parang nagkaroon ng hint si Pangulong Bongbong Marcos dun sa legacy niya, Atty. Sal, that hindi enough yung years na binigay sa isang government official para ma-fulfill niya yung legasiya niya o yung trabaho niya o yung gusto niyang mangyari para sa bansa. Well, yung example niya, halimbawa, the congressman na sa loob ng 3 years, hindi enough yung Atty. Sal. What's your take on that, Atty. Sal? Is it a hint that the president is interested na palawigin ang termino ng mga nasa gobyerno? Yung pag-extend ng term, given na yun talagang gusto nila. Pero gusto kong talakayin yung sinasabi niya na nangangamba siya
na yung mga sinimulan niyang programa ay hindi may tutuloy. Sus Maria Jose, Mr. President, talagang hindi matutuloy ang mga programa mo. Kasi unang-una, wala ka namang programang pinasimulan. Wala nga, kaya nga bigo yung pamamahala mo. At kung meron mang sinimulan, hindi nga sapat, kulang, kaya talagang hindi dapat dapat ipagpatuloy. Kailangan bagong programa. O kaya tama ka doon. Ang problema kasi, Mr. President, hindi mo pinapakinggan yung tinig ng taong bayan. The survey, popular, and trust rating may bagsak na bagsak. Yan ang dapat napakinggan mo. Ibig sabihin, disillusion, dismayado, diskontento ang taong bayan. Kaya dapat nga baguhin mo. Di ba sinabi natin ang lahat ng kaguluhan, meron akong kausap ng kanina Kalalanding na lang daw from the States. Sabi niya, bakit ang gulo-gulo na ng bayan natin? Paano hindi magkakagulo? Itong presidente natin, may sasabing pahayag, hindi naman niya ginagawa. Sabi niya, walang jurisdiction ng ICC. Hindi tayo magkikipag-cooperate kahit na anong forma. Hindi ko ipatutupad ang aresto. O yun, ginawa niya lahat. Sasabihin niya, pinapahalagahan niya ang buhay. Kung pinapahalagahan mo ang buhay ng isang tao, Mr. President, hindi mo ginawa kay Presidente Duterte yung ginawa. At kung madalit sabi, lahat na sinasabi ninyo, kabaliktaran ang ginagawa niyo. Nangako kayo, 20 pesos ang presyo ng isang kilong bigas. So, nasaan na yun? Wala. Nangako kayo, pakukulong nyo bago mag-Disyembre nung nakaraang taon. Wala. Hanggang ngayon, wala. O ngayon, ang ginagawa niya naman, tinutugis nyo lahat ng mga kaalyado ni Presidente Duterte. O. Kaya ang tao talagang galit. Kahit saan ka magpunta, sa mall, simbahan, grocery, palengke, eroplano, sa sasakyan, pampubliko, kahit saan ka pumunta, maniwala kayo ang pinag-uusapan at dismayado sa inyo. Hindi natin malaman kung bakit hindi nyo pa alam yan hanggang ngayon. Tapos meron pa kayong nagsasalita. Mukhang hindi niya rin alam kung anong pinagsasabi niya. Lalong nadadagdagan ang pagbagsak ng rating niyo. Well, sa rating na yan, Attorney Sal, I think yung rating ng Pangulo, na Vice President at ng government official, of course, affected, isa sa factor, pagtaas at pagbaba. Binabase ng taong bayan kung ano yung napapanood nila sa television, sa balita, Attorney Sal, Pero on the ground, grassroots Attorney Sal, marami sa mga kababayan natin na nagsasabing hindi nila nararamdaman ng gobyerno dahil maraming mga projects ang hindi na pupondohan, Attorney Sal, hindi na, like infrastructure, Attorney Sal, hindi nararamdaman yung mga bagong mga infrastructure projects. Ikaw ba, Attorney Sal, may nararamdaman ka bang bagong infrastructure projects ngayon? Paano mo mararamdaman yung infrastructure project? Ninakaw na nga. Ninakaw na nga yung pondo to fund them. So, anong maasahan mong proyekto? Wala nang panggastos. Nasa bulsa na nilang lahat.